Pilipinas. Naimbag na aldaw, Ilocos Sur. NSPC season na naman. Ibang level na naman ang energy ng mga campus journalists sa ating bansa. Ako, si Allen Gumbad. Ihahatid ang mga balitang trending at konektado sa pulso ng sambayan ng Pilipino. Live mula rito sa rehiyong hitik sa kultura at kasaysayan, Ilocos Sur. Ito ang Campus Connect. Panukalang trabaho para sa mga nakapagtapos ng junior high at senior high school, tutukan. Presyo sa merkado, tumaas ayon sa PSA. At alamin, ano nga ba ang tinaguriang world's best island na makikita sa Pilipinas? Halika na, tumutok na dito sa Campus Connect. Good news para sa mga K-12 graduates dyan. May inilabas na resolusyon ang Civil Service Commission na naghahain ng panibagong oportunidad sa inyo. Live mula sa Ilocos Sur, alamin ang pulso ng kabataang Pilipino kay Jaisel Canabon. Jaisel, ano ang nakapaloob sa panukalang ito? Alan, pinagtibay ng DepEd at CSC ang Resolution number 2500229 na naghahatid ng government jobs para sa mga junior at senior high school graduates. Kaya naman, nag-ikot-ikot kami dito sa campus para kunin sila ng reaksyon sa balitang ito. Natuwa si Arlene Bautista, magulang ng isang senior high school student sa panukalang inilabas. Magandang pagkakataon ito para sa mga kabataan, lalo na sa mga may interes na tumulong sa bayan. Alinsunod ito sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalawak ang mga oportunidad para sa mga kabataang Pilipino. Samantala, maaari silang makapasok sa first level position sa gobyerno. May kinalaman ito sa gawaing clerical, technical, cleaning of sanayan at custodial services na bida ang mga technical vocational livelihood ng TVL students. Alan? Jaisel, kailan ito inaasahang maipatupad sa bansa? Alan, mabibigyang visa ang bagong qualification standards makalipas ang 15 araw matapos itong mailathala sa pahayagang may malawak na sirkulasyon ng Office Gazette. Balik sa'yo, Alan. Salamat, Jaisel. Live mula sa Ilocos Sur. Presyo ng ilang produkto sa merkado, may pagbabago nga ba ayon sa PSA? Konektado sa balitang yan, si Nelson Dimaano. Naglabas na nga ang PSA ng price equation ngayong buwan ng Mayo. Ayon sa PSA, tumaas ang presyo ng ilang produktong merkado, kabilang na dito ang baboy, kamatis, kalamansi at cooking oil. Marami rin naman ang bumaba ang presyo, kabilang na dito ang bigas. Ayon sa PSA, bumaba ng 1.18 ang presyo sa pagitan ng Abril at Mayo. Isa naman si Ginang April Joy Tagana sa nagalak sa balitang bumaba ang presyo ng bigas. Bilang isang ina, nakakatuwa ito kasi nakakabawas ito sa gastusin sa aming bahay. Daing na mga mamayan na sana magkaroon na ng solusyon sa lumalalang pagtaas ng presyo sa merkado. Glenson Dimaano, konektado sa pulso ng sampay ng Pilipino. Mga katapos, magandang balita para sa mga consumers dyan. Bumaba ang Meralco rate ngayong Mayo 2025. Narito ang ating mobile journalist Christine Lasak para sa Campus Day. Talaga namang summer season na. Kasabay ang init ng ating katawan, umiinit na rin ba mga appliances niyo dyan? Naku mga campus, huwag kayong mag-alala dahil bumaba na ang singil ng Meralco ngayong buwan. Dahil yan sa lower generation and transmission charges na naging resulta ng pagbaba ng overall rate mula sa 12.26 pesos kilowatt per hour na galing sa 13.01 pesos kilowatt per hour noong April. Kaya mga campus, pilitin nating magtipid ng kuryente ha. Ako ang inyong mobile journalist Christine Lasak para sa Campus B. Susunod, isa ka ba sa mga travelers dyan? Halina't bisitahin ang world's best island to visit, Palawan. Manatiling konektado sa inyong pinagkakatiwalaang Campus Connect.
Halos lahat ngayon, digitalized na. Takot ka bang ma-left out? Kinilala ang Pilipinas bilang early adopter pagdating sa artificial intelligence. Sa halos 170 countries, 60th rank ang Philippines sa nakasasabay sa paglaganap ng teknolohiya. Hep, hep, hep! Easy ka lang, dahil technology can use you. Kaya gamitin ito ng tama. #Kaya natin to. Itinaas sa Alert Level 1 ang ilang lugar sa Sorsogon matapos makaranas ng 24-minute phreatic eruption nitong April 28 bandang alas 4 ng umaga. Bago ang pagsabog ng bulkan, naramdaman muna ang 53 beses na paglindol sa lugar. Nabalutan ng ashfall ang ilang kabahayan. Naglabas din ng ash plume na may layong 4,500 meters. Hindi kaya naman ang mga residente na mag-ingat at maging alerto sakaling magbuga ng lahar ang bulkan. It's more fun in the Philippines. Pinakamagandang bisitahin na isla sa buong mundo, dito yan matatagpuan sa Pinas. Inanunsyo ng Department of Tourism na kinilala ng US News and World Report Online Magazine ang Palawan bilang #1 island in the world to visit in 2025. Mula sa magagandang tourist spots dito katulad ng Kayangan Lake sa Coron at underground river sa Puerto Princesa, tunay ng kahanga-hanga ito kaya naman masasabi talagang world's best island to visit ang Palawan. At para sa iba pang latest discoveries, bisitahin lamang aming mga social media platforms. Justin Declaro updated sa mga chikang trending ngayon. At yan ang mga balitang konektado sa pulso ng kabataang Pilipino. Sa pagbabagong pang-teknolohiya, isa ang AI sa ating kasangga. Gamitin natin ito para mas maging maingat, mapanuri at responsableng mga tagapagtaguyod ng katotohanan. Muli ako, si Allen Gumpag. At ito ang